Sinasabing ang Pilipinas ay mayaman sa kultura na kung saan kinikilala tayo bilang isang multi-ethnic na bansa. Ayon kay Aguila, mayroon tayong 171 etnolinguistikong grupo. Kung kaya't mayroon din tayong 171 kulturang dapat pangalagahan. Marahil na sinasagisag ng pambansang wika ang kabuuang pagkakakilanlan ng mga mamamayan ng isang bansa. Alinsunod kay Pamela Constantino, ang wika ay isang panipunang phenomenon. Ito ang ideyang ang wika ang sumasalamin sa mga individual at sa kanyang lipunang kinabibilangan. Ngunit kung mahalaga ang wikang pambansa sa isang lipunang maraming pagkakaiba-iba, paano ang iba pang mga wika natin? Papaano kung sa pag-focus natin sa iisang wika lamang, ay nawawasak natin ang kagandahan at malayang pag-unlad ng mga wika at kultura ng ating mga etnolinguistikong grupo? Kaakit-akit nga namang magkaroon ng isang bagay na alam mong pagkakaintindihan ng lahat ng Pilipino. Subalit noon pa man, bago tayo may sa bansa, may pagkakaintindihan namang nangyayari. Ika nga ni Aguila, mayroon tayong iisang wikang pinagsusuhan at may ugnayan ang mga lipunan noon tulad ng pakikipagkalakalan. Mula sa pagwasak ng kalayaan, nakukubli ang mga dinamikong grupong ito sa iisang simbolo, iisang wika at iisang kultura. Sabay tayong ninakawan ng kalayaan ng mga mananakop sa ating mayamang kultura at wika sa pagpakilala nila sa atin ng pambansang wika. At dahil dito, pumipilibit ang pagkakakilanlan ng mga grupong ito. Nagkakaroon din ang mga Pilipino ng pananaw na may iisang wikang nasa itaas ng iba pang mga wika na kung saan lumalaganap ang ideyang hegemony. Mula rin dito, umuusbong ang klasismo, ang pagtatangi at pagbubukod-bukod ng lipunan sapagkat pinaiiral ang kaisipang iisa lamang ang wika, iisa lamang ang kultura. Nabanggit ni Aguila ang Shokoy na pagtingin sa wikang hindi purong Tagalog. Ngunit isa tayong multi-ethnic na komunidad. Hindi natin maiiwasan ang paggamit ng iilang wika sa iisang pangungusap. Parte ito ng ating kultura kung kaya't sa pagtaas ng isang wika, bumababa ang loob ng mga individual o di kaya't nagbubukod dahil sa panghuhusga. Hindi lingid sa ating kaalaman na mayroon tayong iba't ibang simbolo. Sinasabi na ang mga simbolo o sagisag ng Pilipinas ay nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan ng ating bansa o pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Isa rin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga simbolo ay upang ito'y gawing representasyon ng ating bansa laban sa iba't ibang parte ng mundo. Ngunit sa mahigit 180 na etnolinguistikong grupo sa Pilipinas ay hindi lahat nabigyan ng pagkakataon na makapag-ambag o makisali sa pagbuo ng mga tradisyon, pagkain, kasuotan at iba pa na maaaring sumimbolo sa bansang Pilipinas. Kung kaya't marami sa mga wika at kultura ng mga ito ang hindi na nabigyan ng pansin o sapat na importansya. Mainam pa siguro na nagkaroon na lamang ang ating bansa ng sari-sariling sagisag sa bawat etno-linguistikong grupo upang ang lahat ay nagkaroon ng pagkakataon na ipagmalaki ang kanilang wika at kultura. Sa ganitong paraan, mas makikilala ng mga mamamayang Pilipino ang ating katutubo at maaari na maiwasan ang pagkalimot sa mga ito. Ang pagkakaroon ng pambansang wika ay isang daan upang magkaintindihan ng bawat mamamayan sa isang lugar. Ang pambansang wika ay nagbibigay ng kakayahan sa bawat Pilipino na makisali sa pakikipagtalastasan upang maipahayag ang kanilang damdamin o opinyon at ideya patungkol sa bawat diskusyon na tinatalakay. Ating pambansang wika ang naging dahilan upang pagbuklurin tayong mga Pilipino na maaaring magdala sa ating bansa ng pag-unlad dahil tayo nagkakaintindihan at nagkakaisa gamit ang isang wika. Kung ating ninanais na maging matagumpay sa panloob at panlabas, kailangan natin ng maayos na komunikasyon at ang wikang Filipino na itinilaga ng dating Pangulong Manuel Quezon ang siyang susi. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon natin ng pambansang wika na isantabi natin ang iba pang mga lengguwahe na mayroon ng Pilipinas, tila ba nawalan na ang mga etnolinguistikong grupo ng karapatan na makatulong at magmahal sa ating bansa. Sa halip na makatulong ito sa ating pagkakaisa, mas lalo pa ito naging dahilan ng ating pagkawatak-watak at pagkakaroon ng maling paghahambing. Pangunahing adhikain ng kabuuang konsepto ng pagsasabansa ay upang humanap ng mga elementong magsisilbing tulay upang mas pag-ugnayin ang puso't isipan ng mga Pilipino. Gayon din ang layunin pagdating naman sa pagkakaroon ng mga pambansang simbolo. Ito ay upang magbigay ng tiyak at iisang pagkakakilanlan pagdating sa pagiging isang Pilipino. Kasalukuyan, may sapat na kamalayan ng madla pagdating sa ating mga pambansang sagisag katulad na lamang ng ating pambansang bayani na si Gat. Jose Rizal, pambansang wika na Filipino, barong Tagalog at Barot Say naman ang mga pambansang kasuotan.
at kalabaw para sa pambansang hayop. Iilan lamang ito sa mga pambansang simbolong nananaig sa ating bansa. Ngunit isa sa mga negatibong epekto ng pagkakaroon ng pambansang wika, kultura at iba pang mga simbolo ay ang posibilidad na umusbong ang mababang pagtingin at lumawak ang maling mentalidad na sadyang maliit lamang ang kahalagahan ng mga wika at kultura ng mga etnolinguistikong grupo kumpara sa mga pambansang simbolong mayroon tayo ngayon. Ang usapin naman sa pagpili ng iisang pambansang wika pagdating sa bansang mayroong maraming etnolinguistikong grupo at wika ay maituturing bilang isang sensitibong paksa. Tunay na mahirap nga namang sumentro lamang sa iisang wika ang pagkakakilanlan ng Pilipinas kung kalong-kalong nito ang mga mayayaman at buhay na wikang nanggaling sa mga grupong ito. Ganitong klaseng sitwasyon ay maaaring magresulta sa pagkasira ng relasyon ng mga Pilipino sa isa't isa. Ang pagpili lamang ng iisang wika at iba pang mga pambansang simbolo ay tila pag-iit sa pera na lamang sa mga etnolinguistikong grupo kasama ng kanilang mga nakagisnang wika, kultura at iba pang mga paniniwala. Dahil dito, isa rin sa maituturing bilang di magandang epekto ng pagsasabansa ay maaaring magtanim ito ng maling kaisipan sa madla na walang puwang ang mga etnolinguistikong grupo at kanilang mga wika, kultura at paniniwala pagdating sa pagbuo at pagpapayabong ng Pilipinas bilang isang bansa. Ang konklusyon, ang pagkakaroon ng mga piling sagisag na sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino ay siya ring dahilan upang isantabi ang ibang mga paniniwala. Bilang isang bansa, nararapat lamang na magpakita tayo ng respeto sa mga simbolong kinagisnan ng mga etnolinguistikong grupo dahil wala pa man ang presensya ng mga pambansang sagisag ay namumuhay na ng payapat masagana ang kanilang wika at kultura.